Good morning po. Blessed Sunday po sa bawat isa. Blessed the Sunday po sa bawat pamilya sa kanya-kanya po nilang mga tahanan. Indeed, God is good dahil patuloy tayo nandirito. Patuloy tayong nagpupuri. Hindi hinahadlangan yung ating pagpuri para sa ating Panginoon. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? And may I encourage everyone na samahan niyo po ako ngayong umagang ito na maghandog ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Indeed, God has overcome. Lahat ng pandemic man yan, lahat ng problema man yan, God has overcome the world. Tulad nga ng sinabi niya sa kanyang salita, sa John 16:33, sabi ni Jesus, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Ang ating Panginoong Jesus na mismo ang nagsabi sa atin, nag-encourage at nagpaparemind sa atin ngayong umagang ito, ngayong oras na ito, that He has already overcome the world. So take heart, be still, God is fighting for us. He has overcome. Tayo po'y awitan natin, Panginoon. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die, I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame, He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name.
indeed, Lord, in your name, we can overcome everything, Panginoon, na aming nararanasan ngayon. Kaya we thank you. We thank you for your unending love. Never ever failing love, O God. Thank you, Lord. Hallelujah. Nothing can separate, even if I run away. Your love never fails. I know I still make mistakes, but
nahihirapan kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Hindi lingid sa iyo, Panginoon, na kami masyado naapektuhan ng pandemic, Panginoon, ng COVID-19. But Lord, praise be to you. Dahil alam namin na in the midst of every failure na aming nararanasan ngayon, minimit mo kami, Panginoon, halfway. And we thank you, Lord God. We thank you, Lord. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is a place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? As I walk
'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? We praise you, Lord. We thank you, O God, for this morning. We thank you, Lord, na patuloy mo kami, Panginoon, na sinosustain. Patuloy mo po, Panginoon, kami pinararanas yung grasya at awa. We thank you, Lord, dahil nandyan ka pa rin, Panginoon. Hindi ka po nagbabago simula noon, bukas at magpakailanman. Maraming salamat, O Diyos. Nawa, O Diyos, nabigyan ka namin ng kapurihan sa mga kantang na ihandog namin ngayong umaga nito. And Lord, may you prepare our hearts, our souls, our minds, Panginoon, for your message for today. We bless you, Lord, and this we give back all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Magandang umaga na naman po sa lahat ng nanonood sa ating online worship service sa umagang ito. At isa na naman pong napakagandang araw ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na kung saan ating mapagbubulay-bulayan ang kanyang mga salita na talaga namang nagbibigay sa atin ng kasiglahan sa pamumuhay dito sa mundo at nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy sapagkat mababasa natin sa kanyang mga salita na napakaganda ng mga plano niya sa bawat isa sa atin in spite and despite sa ating mga nararanasan at mga sitwasyon ngayon. Sa umaga po na ito, ang atin pong pag-uusapan ay makikita sa aklat ng mga awit, partikular sa Kabanata 37, talata 4 hanggang 7. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay ang patungkol sa pag-surrender. Kung baga, sa larong chess, mga kaibigan, kung pamilyar kayo sa larong chess, ang goal po ng larong chess ay ma-checkmate yung king ng kabilang side. Kung saan hindi na siya makakatakas, yung ma-corner na siya. At kung nais mo na sumuko, kung ikaw yung naglalaro, nais mo sumuko, simple lamang ang gagawin mo. Itutumba mo lamang yung queen, yung king, at yun ay pruweba or nagpapatunay na ikaw na ay sumusuko sa laban. Kaya naman, sa usaping pagsuko, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayong umaga is itong, nilagyan ko to ng title na The 3D to Surrender. The 3D to Surrender. Ang 3D na dapat nating isurrender sa Panginoon. Ano nga ba itong 3D na kailangan nating isurrender sa Panginoon? Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. O Diyos, dakila ka sa aming buhay. Salamat sapagkat hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. At alam namin na sa umagang ito, ikaw ang naaming maitataas, may sentro sa aming buhay. Gabayan mo nga po kami, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay sa iyong salita. Buksan mo nga po ang puso't isipan ng iyong mga anak at isantabi ang mga bagay na bumabagabag sa kanila ngayon. Niimbitahan namin ang iyong banal na spirito na pumagitna sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kung babasahin po natin, mga kaibigan, ang mga kapatid, ang awit Kabanata 37, talata 4 hanggang 7, makikita po natin dito ang hinaing ni David sa Panginoon sapagkat nakikita niya kasi na nagiging matagumpay, naging masagana yung mga taong gumagawa ng mali. Yun bang namumuhay ng hindi fair ba? Yung mga mapang-abuso ng mga tao,
Kaya naman, ito ay sinabi niya. Ito ang sinabi niya, ang prayer niya sa Panginoon. Ito yung pakikipag-usap niya sa Panginoon. Ano nga ba ang 3 D na dapat nating isurrender sa Panginoon? Una mga kaibigan is, surrender your desires to the Lord. Sa Psalms 37 verse 4 or sa Awit, Kabanata 37, Talata 4, sinabi ng salita ng Panginoon, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. According sa fun facts, itong mga nakakatawa na mga katotohanan, 78% indicated desire to build wealth as an important motivation in becoming entrepreneur. Ibig sabihin nito mga kapatid, 78% kung may desire ka na yumaman, ang desire mo daw na yumaman ay malaking factor daw para maging matagumpay ka na nag-i-start ng business. Ibig sabihin, kailangan magkaroon ka ng desire upang maging matagumpay ka sa business na naisip mo or sa business na sisimulan mo. Ganito na lamang ang kahalagahan ng magkaroon ng desire o pagnanais ang isang tao. Bilang mga Kristiyano, ang ating pagnanais sa panahon na tinanggap na natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ay magkaroon ng malalim na relasyon at unahin siya sa ating buhay. Kung ang ating desire noon ay iba-iba, makasarili, ngayon mga kapatid, nang makilala na natin ang Panginoong Hesus, ang ating desire dapat is lumalim ang ating relasyon sa Kanya. Makakamit lamang natin ang mga bagay na ito kung ating isuko ang ating mga ninanais sa ating buhay sa Kanya. Ang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng pagsuko ng ating mga ninanais sa Kanya? Noong panahon na hindi pa natin kilala ang Panginoon sa ating buhay, ang mga nais natin ay posibleng mga makasarili. Kakaroon ako ng ganito, kakaroon ako ng ganyan, ganito ako dapat, ganito ang tingin ng tao sa akin, ganito dapat, ganyan. Masyadong nakasentro sa ating sarili ang mga nais natin, ang mga desire natin. Pero ngayon, na tayo ay mga anak na ng Diyos, iba na po ang desire natin. Ang desire po natin ay mabigyan ng kaluwalhatian ang Panginoon sa ating buhay. Kung ano man yung makakamit natin, ano man yung matatanggap natin sa Kanya, ay gamitin natin iyon para makilala ng iba kung sino ang Panginoon sa ating buhay. And that is surrendering your desires to the Lord. Kung babasahin natin ang ating teksto, sinabi ni David diyan, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan. Minsan kasi hinahanap natin ang kaligayahan sa iba't ibang parte ng daigdig, sa mga bagay-bagay, sa anumang mga pinagkakaabalahan mo ngayon. No. Ang kaligayahan natin ay makukuha lamang natin at mararamdaman natin ang ganap na kaligayahan sa Panginoon lamang. Ang ibig sabihin nito, kapag ang mga ninanais natin ay tinaas natin sa Panginoon, tiyak na ito'y makakamtan sapagkat ito ay ipagkakaloob niya sa pamamagitan ng kanyang maganap na kaloob sa ating buhay. Kaya naman mga kapatid, napakahalaga na isurrender natin ang mga desire natin, lalong-lalo na sa atin ng mga Kristiyano. Kasi baka yung desire natin hindi para sa Kanya eh. Baka it is not glorifying to the Lord. It is just glorifying to yourselves. Kaya naman, it's good to check your desire. And it's good to surrender your desire. Kasi alam ng Panginoon talaga kung ano yung best sa atin eh. Kala natin ganito, yun pala ganito yung alam niya. Ito yung alam niya at ito yung gusto niya. At ito yung perpektong kaloob niya para sa atin. Mga kapatid, ano ba ang mga ninanais mo ngayon? Ano ba ang mga ninanais mo ngayon sa iyong buhay?
Naway patuloy mo na isuko sa Panginoon ang lahat ng iyong ninanais, sapagkat alam niya kung ano ang makakabuti sa iyo. Ayon sa Kawikaan 16, talata 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kung isusurrender lang natin, kung isusuko lang natin ang ating mga ninanais sa Panginoon, hindi niya ipagkakait anong mga nais ng puso natin na ayon sa kalooban niya. Pangalawa mga kapatid, surrender. Una, surrender your desires to the Lord. Second is surrender your days to the Lord. Surrender your days to the Lord. Ang iyong sarili, sabi sa Awit 37, 5 hanggang 6, ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Kapag binasa natin ang mga salitang ito mga kapatid, makikita natin dito na ang pangako niya kung tayo ay magtitiwala at italaga natin. Ang English word po nitong itatalaga is i-commit. Commit yourselves to the Lord. Katulad ng araw kung tanghaling tapat, ang kabutihan mo ay magliliwanag. Titingnan natin dito mga kapatid, napakahalaga na ang bawat yung buhay natin ay italaga natin sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Kanya. Sapagkat alam niya kasi, kung babasahin natin sa Awit 90, makikita natin dito na alam niya kung ilang araw lang tayo dito. Sabi niya sa Awit 90, Awit, Kabanata 10, talata 10, sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Ganun lamang ka-ikli ang buhay natin. Pero alam ng Panginoon ang detalye nito. Yun ang kagandahan ng ating mga kapatid, ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya naman, kung babasahin natin dito, yung sinabi dyan na ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungan ganap kapag ikay magtiwala. Mahalaga po talaga na ang sarili natin sa Panginoon, sapagkat mahalaga po na italaga natin ang sarili natin sa Panginoon sapagkat may mga bagay dito sa mundo na hindi natin hawak. Kaya napakahalaga na i-commit natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang dakilang lumikha, ang ating mga buhay. Kung ating babalikan ang 2020 natin, titingnan natin mga kapatid, talagang mapapaisip ka. Kasi nag-start siya January. January ang nangyari, umutok ang taal. Pagdating sa sports, namatay si Kobe Bryant. Huwag na natin isali yung mga showbiz. Tapos ngayon, nandito tayo, affected by the pandemic, the COVID-19. At ang latest, ang pagsasara ng ABS-CBN. Itong mga bagay na ito, mga kapatid, walang nino man ang nakakaalam nito before, maliban ng Panginoon. Na nasurpresa lang tayo na nandito na tayo lahat ngayon. Lahat ay nasa bahay, walang magagawa, hindi pwedeng lumabas. Yung may mga quarantine pass lamang ang pwedeng lumabas. Walang nakakaalam nito, Panginoon lamang.
We are surprised. That's why we need to surrender our days to the Lord. Ang ating araw-araw na pamumuhay dito sa mundo, kailangan nating isuko sa Panginoon sapagkat siya lamang ang may hawak nito. Ngayon, okay ka, pwedeng bukas, hindi ka na okay. Ngayon, ang ganda ng health mo, pwedeng bukas, papalya na yung health mo. Hindi natin alam kung ano yung nasa hinaharap, mga kapatid. Kaya naman napakahalaga na isurrender natin ang ating buhay sa Kanya sapagkat wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon natin. Ang pagsuko po sa ating sarili sa araw-araw sa Panginoon ay magdadala ng iba't ibang pagpapala sa ating buhay. The moment na ilapit natin yung sarili natin sa Panginoon, yun ang nais niya eh. Yun ang nais niya. Bakit niya inaalaw ang mga Israelites? If you are reading the Old Testament, inaalaw niya na magkakatrouble para lumapit sa Kanya. Inaalaw niya na makaptured sila para sumangguni sila sa kanila. You know, this is the time that we need to surrender our days to the Lord. Baka pa kasi hindi pa natin na-surrender yung buhay natin sa Kanya, yung mga araw natin. Nais kasi ng Panginoon is that we will call unto Him every day. At just in every day nga eh. Kasi kung babasahin natin ng 1 Thessalonians 5:17, the message there is pray continually. Yan yung ipinarating ni Pablo sa mga taga Thessalonica. Kasi excited na sila na excited sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ang sinabi ni Pablo sa kanila, rejoice always and pray without ceasing. Napakahalaga po na ang ating bawat araw ay ipagkaloob natin o surrender natin sa Panginoon. Babasahin natin dyan sa 6 na talata, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Kung ang araw, mga kapatid, tanghaling tapat, diba maiilawan niya lahat? Na maiilawan niya lahat. Tapos, mapapatuyo niya ang mga ani. Kung titingnan natin, yung description dyan na ang kabutihan mo ay magliliwanag. Kung ang ating sarili ay patuloy natin na isinusuko sa Panginoon or patuloy natin na inilalapit sa Panginoon, yung kabutihan natin ay makikita ng ibang tao. Kung patuloy tayo na nagtitiwala sa Panginoon, patuloy nating itinatalaga ang ating sarili sa Panginoon, makikita ng mga tao ang kabutihan natin. Kung anong pagsikat ng araw na naaabot niya ang lahat, na nakikita siya ng lahat, yung pagsinag niya, yung pagliwanag niya, ganon din ang kabutihan natin. Kung tayo ay magtiwala at ikumit natin sa Panginoon ang ating sarili. At ang kagandahan nito, mga kapatid, kapag nakita ng mga tao ang kabutihan mo sa kanila, mas malaki yung porsyento na makikilala nila ang Panginoon. Kaysa ibabahagi mo yung salita sa kanila, yung buhay mo napakalayo naman sa salita ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga na ipagkatiwala natin at italaga sa Panginoon ang ating buhay. Kasi dahan-dahan niya tayong babaguhin eh. Dahan-dahan niya tayong babaguhin. Kasi siya nga yung pattern natin and we are the clay. The more na inilalapit, the more na sinosurrender natin yung days natin sa Kanya. Pinoform niya tayo. Magiging useful tayo, magiging
Onesimus tayo ng mga bagay for mga tao, mga anak niya, for the glory of His kingdom. Amen. Kaya mga kapatid, napakahalaga na napakahalaga na ipagkatiwala natin ang ating mga araw sa Panginoon. Kaya naman mga kapatid, kung ating isuko ang ating araw-araw na pumuhay dito sa mundo sa Panginoon, pagkakalob niya ang mga bagay na ninanais natin. At higit sa lahat, makikilala ng iba kung sino siya na Panginoon sa ating buhay. Panghuli na po ito mga kapatid. First is surrender your desires to the Lord. Second is surrender your days to the Lord. Last is surrender your dependency to the Lord. Sabi sa Kawikaan 37, sa Awit 37, talata 7, sinabi niya dyan, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ng gumiginhawa, sa likong paraan umuunlad man sila. You know what? We Christians sometimes, nile-level natin yung sarili natin sa mga di-Kristiyano, which is very wrong. Minsan kasi kinukumpara natin yung sarili natin sa kanila na mayroon na tayong Diyos na nakilala na natin ang Panginoong Hesus. Tinatanong natin bakit sila yung mayaman, di ba tayo yung di ba ang Panginoon natin ang may-ari ng sanlibutan? Diba madalas tanong natin yan? Kasi we claim that our God is the King of Kings and the Lord of Lords. Pero bakit tayo naghihirap? Yung mga hindi nagsisimba, hindi naghihirap. You know what? David feels that. Kasi nung panahon na panahon na sinulat niya ito, nakikita niya yung mga namumuhay ng liko or namumuhay ng yun bang mga taong umuunlad sa mga hindi magandang paraan. Nakikita niya yun. Pero anong sinabi niya? Sa harap ni Yahweh pumanatag ka. Take rest in the arms of God. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Because darating ang araw na itataas tayo ng Panginoon, hindi man dito sa lupa. But one day, kung may tataas tayo ng Panginoon, pakaganda yun mga kapatid. Pakaganda yun. Kasi when we think about, you know what, I'm always amazed with the lyrics of yung Count Your Blessings. Count your many blessings, see what God has done. Pakaganda ng lyrics niyan mga kapatid. Patuloy mo yung kakantahin. Hindi ka maiinggit sa iyong mga kapitbahay na nakakabili ng kung ano-ano dyan. Yung when you look at others with their lands and gold, think that God has promised you His wealth untold. Yan, nakita mo na yan eh. Pero yung ibibigay ng Panginoon, di mo pa nakikita yun. Surprise yun. Kaya mas maganda yun mga kapatid. That's why it's good na pumanatag tayo sa Panginoon. Hindi tayo magiging dependent, kundi we will surrender our dependency to the Lord. Hindi tayo magiging dependent sa sarili natin. We will depend on the Lord, who is the great God of all. Tulad na lang ng isang anak na nagdedepende sa kanyang tatay.
Mahalaga na tayo ay nakadepende sa ating Panginoon. Yun kasi ang gusto ng Panginoon sa atin eh. Yun bang we will call unto Him always. Kasi kung titingnan natin sa Bible, ang katangian ng mga taong ginagamit ng Panginoon, yung mga tinatawag na man of God, they have this habit of connecting to the Lord always. Kumbaga, naka-active palagi ang status sa messenger ba? Kumbaga, palaging, kung sa post pa, palagi naka-likes kung may post. Parang ganun ba? Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. That we will connect to Him always, that we will depend on Him always, even in the success of our life. Minsan kasi we will depend on the Lord kapag kakaproblema lang eh. Pero kapag okay na yung problema, wala na, nakalimutan na natin ang Panginoon kasi hindi na natin siya kailangan. Nandun na tayo sa peak of success natin. We should always remember, when we say, surrender your dependency, suko mo yung pagiging dependent mo sa sarili mo. Yung potentialities mo, yung mga kakayahan mo, yung kaya mong gawin na hindi kaya ng iba, surrender mo yan sa Panginoon. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Sa likong paraan, umuunlad sila. God will lift us up on His perfect time. In His time. Ang gagawin lamang natin ay patuloy na makigrelasyon, patuloy na maging dependent sa Kanya, patuloy na makipag-usap sa Kanya mga kapatid. You know what? The message for this morning is a great reminder for all of us to surrender our life to God. Yung desires natin. Kasi tayo, ang dami nating desires eh. Wala talagang makakapag-satisfy sa atin sa mundong ito. Only God. Only God. Lahat ng ito, iiwan lang din natin ito. Surrender your days to the Lord. We do not know our days, mga kapatid. Only God knows. Kahit gaano mo kalakas ngayon, even how healthy you are, it's not a guarantee na hahaba ang buhay mo. Even how rich you are, it's not a guarantee na hahaba ang buhay mo. That's why we need to surrender our days to the Lord. The last is surrender your dependency to the Lord. We need to be dependent to the Lord always. To talk to the Lord always, to be with the Lord always. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Na siya palagi ang ating kausapin, siya palagi ang bibigyan natin ng panahon. Sabi niya nga sa kanyang salita, call unto me and I will answer thee. Mga sabi ng salita ng Panginoon, come to me all you are burdened, and I will give you rest. Come to me, all you are heavy laden, and I will give you rest. All of the invitation of the Lord, all of the invitation ng Panginoon sa atin is for our good, mga kapatid. So that we will be a good children of Him here on earth. Na makikilala ng mga tao na nasa paligid natin kung sino ang Panginoon na sinasamba natin. Hindi kung ano ang sarili natin. Kaya napakahalaga na i-surrender natin ang ating desire, ang ating days, ang ating dependency sa sarili natin sa Panginoon, mga kapatid. Magandang umaga at tayo ay manalangin. Panginoon na nagmamayari sa lahat, napakaganda po ng iyong mga salita na patuloy na gumagabay sa amin, nagbibigay ng kalakasan, Panginoon. At salamat sapagkat kami ay pinapaalahanan mo na i-surrender or isuko ang aming mga desire, ang nais namin, ang days, ang mga araw namin
sa iyo palagi, Panginoon, at pagiging dependent sa sarili namin, Panginoon. Thank you for your word. Huwag mo ngang hayaan ito na bumalik sa iyo, na hindi may serve ang purpose nito sa inyong mga anak. Tinataas namin sa inyo ang lahat, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At amen. Magandang umaga po. God bless us all. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Para po sa ating acknowledgement at announcement, pinapasalamatan po namin ang lahat na naging bahagi sa panambahan sa umagang ito. Sa atin po na music director, sa media in charge, si Robert Angelo Ragodon, pagpalain ka ng Panginoon. Sa lahat ng kumanta sa ating praise and worship last Sunday, si Venus Abasial, si Glorian Abasial, at saka si Princess Cantorna, pagpalain kayo ng Panginoon. At sa lahat ng mga nanonood sa ating online worship, pagpalain kayo ng Panginoon. At maging sa mga nagbibigay sa atin ng tubig, nagsusupply ang Sumilang family, pagpalain kayo ng Panginoon. At sa lahat ng nananalangin sa bawat isa, naway patuloy kayo na pagpalain ng Panginoon. At para din sa ating mga sa announcement, reminders sa lahat ng members ng GCAC, required po kayo sa lahat ng may nakakapag-cellphone na manood ng ating FB Live worship. Start po siya ng 9 a.m. Sunday po. So, patuloy din natin na isali sa ating dalangin. Baka nakakalimutan nyo na ang Cantorna family. We should always pray for them. At sa bawat isa, we will be praying for one another. Sa lahat po nag-celebrate ng kanilang birthday, happy birthday po sa inyo. Sa lahat ng nag-celebrate ng wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa lahat sa inyo. Tapos, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Sa nanay ko po, Happy Mother's Day. Sa mama na ko, Happy Mother's Day. Sa lahat ng mga nanay na dito sa GCAC, hindi ko na maisa-isa kayong lahat. But God bless you, your efforts, your deeds, your sacrifices. Hindi namin yun mapapalitan bilang mga anak ninyo. But we are praying that God will bless you more and grant the desires of your heart. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng ating online worship service. Patuloy lang po tayong mag-ingat at patuloy din po tayong manalangin sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang umaga. God bless you. Siya ang tangi mong asahan. Bawat dalangin sa Kanya ihain. Kabigatan ng puso ilagak mo at asahan. Diyos ang tutugon
Look